What's up mga tropa peeps? So sa mga hindi po nakapansin, lumipas na po ng isang buwan si Digong doon sa ICC. At ngayon po, running to 40 days na. So happy 40 days in IC in Hague, in Hague. Yan, in The Hague. Ito nga si Digong, happy 40 days sa yung pananatili diyan. At sigurado ako na bumigat ang timbang ni Digong, umaliwalas ang mukha, medyo lumakas-lakas ang katawan, lumakas ang resistensya, at nakakakain po ito ng maayos. Nabibigay din ng mga vitamins na kailangan niya at ang mga gamot na kailangan niya para sa kanyang sakit at sa katandaan. Sigurado ko na naibibigay po ng ICC dyan po sa The Hague, Netherlands. So, syempre, napaka-special po nitong araw na ito dahil 40 days na po si Digong doon. Bukas pa, 39 days pa lang ngayon, pero advance natin. 40 days na si Digong. So, talagang special po dahil ito pong mga pangyayari sa buhay ni Digong na ito ay masasabi natin na ito na po talaga ay itinadhana at wala po talagang makakapigil. Kahit ano pa ang gawin ni Amy Marcos, ni Bato, ni Bongo, kahit si Sara Duterte, kahit si Hanilet, kahit si Pulong, si Baste, at lahat ng mga kaalyado ni Digong, pati na si Robin Padilla, lahat, pati mga Lucky Bulok, walang magagawa dahil si Digong po ay nakatadhana ng doon mabulok sa kulungan sa ICC. Kung hindi man po siya abutan doon ng kanyang susunod na birthday. ng kanyang alam niyo na yon. Syempre, update tayo patungkol dito sa nangyayari diyan sa Daig. Alam niyo ba na itong si Digong walang pake kung inendorso ni Sara Duterte si Amy. Kasi alam nyo, minong mga nakaraang araw, meron ako nababasa ng mga sinasabi ng mga vlogger na tukmol ni Digong. Sabi ng mga tukmol na vlogger, inutusan daw ni Digong si Sara para i-promote si Amy Marcos. Yung pala, wala palang pake. Wala palang paki si Digong kay Amy Marcos. So, kung itinaas man ni Sara Duterte ang kamay ni Amy Marcos, no comment lang po ang sagot. Panoorin po ninyo. Nabay ka nang nasulti si PRD o komento niya about sa pag-endorse ni BP kay Amy? Wala siya nag-comment. Wala siya nag-comment. But he's aware, ma'am? Aware na siya. Okay. Aware na siya. Wala siya nag-comment. Ma'am, sa imong opinion, ma'am. Ako lang to, ako itago. Okay. Thank you, ma'am. Huwag makakita. Nabay message si former president para sa iyong supporters, ma'am? Sa mga supporters, nagapaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Ginaingnan yun na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalo ka the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat yun daw. Kabalo siya na every time na naitaon. Yeah. Every day. Hanggang sa dulo. Yan, ako, no comment daw. Ba't kaya ganun, no comment? Napakaraming pagkakataon na nakita natin si Amy Marcos at si Digong na magkasama sa event. Dati nung presidente pa si Digong, kasama sa event, kasama sa mga kung ano-anong sosyalan. Tapos ngayon, no comment, naku baka hindi aprobado kay Digong ang pagtaas ng kamay ni Sara Duterte dito kay Amy. Baka ayaw ni Digong kay Amy. Naku, delikado yan. Yan na nga yung sinasabi ni Sir Mike Abe na nagkakagulo-gulo po ang PDP laban at ang mga Duterte supporter. Dahil nga po, kanya-kanya kasi sila. Wala silang mga plano, wala silang pagkakaisa. At mukhang hindi sila nagko-communicate sa kanilang mga gagawin na plano. Kasi katulad niyan, si Sara Duterte po, may sariling isip yan, may sariling desisyon yan. Hindi pwedeng pasukan yan o pwedeng i-intercept ng PDP laban. Hindi uubra ang kanyang kamalditahan ng, kumbaga yung pagiging maldita
ni Sara Duterte. Alam yan ng mga taga-PDP at hindi po talaga po pwede na ano yan, na kumbaga pakialamanan nila. Naku, aawayin sila niyan. Naku, kilala nila si Sara. Talagang walang sinasanto yan. Kapag gusto niyan, gusto niyan. Pag ayaw niyan, ayaw niyan. Yan ang Sara Duterte. Kaya po, walang magawa ang mga taga-PDP laban. Kasi yung ibang ang kandidato ng PDP laban, hindi nga tinatas yung kamay ni Sara Duterte, di ba? Walang ine-endorso na iba. At Marcoleta lang nakita ko bagong ad. Pero eto nga sila Lambino, sila Hinlo, yung mga ibang mga hindi kilala, hindi po sinusuportahan ni Sara. At tingin ko kung susuportahan niya ang PDP laban, di ba gagawa sila ng isang video na nandyan silang lahat ng mga senatoriables ni Digong, yung tinatawag na Duterte-ot. Di ba, yun ang tingin ko, isa sa mga magandang campaign ads ng PDP laban. Kung makakasama nila si Sara Duterte sa isang campaign ads, yung lahat sila nandoon. Kasi nga, wala na si Digong pero ngayon na hindi pa natin yan nakikita, baka meron pong kandidato ang PDP laban na ayaw ni Sara Duterte. Kilala niyo yun, nakasalamin. Taga Davao din. Clue. Ano pa clue? Ninong ni Kitty. Kilala niyo na kung sino yan. Ayaw na ayaw ni Sara dyan. Nagkakaroon ng nagkaroon ng alitan at kahit yung tatay, hindi po kayang pagbatiin yung dalawang yan. Nako, hindi nyo ba napansin? Walang suportang napapala etong taon to kay Sara. Kaya alam niyo po, itong nangyayari ngayon dito kay Sara Duterte, sa pag-endorse niya ng mga kandidato, sariling desisyon niya yan. Kahit tatay niya hindi makakaporma diyan. Hindi nila kaya si Sara. Basta kung sino ang gusto nitong itaas ang kamay, itataas nito ang kamay. Yan si Sara Duterte. Kaya sa tingin ko, kung bakit no comment, kasi nga, kung sasabihin ni Digong na nako, bakit tinaas niya kamay nun? Hindi ko naman yung kandidato. PDP laban ko nga, hindi niya tinataas ang kamay. Nako, siguradong baka si Sara Duterte baka hayaan na si Digong doon talaga sa dahig at hindi na bumalik doon at hindi na dalawin tatay niya. Alam natin na si Hanilet ayaw na ayaw niyan kay Amy. Nako, kaya hindi pwedeng ding magkomento si Digong kasi nga ayaw na ayaw ni Hanilet kay Amy. So, tignan natin kung sino pa ba mga susunod na i-endorso nitong si Sara Duterte. Ito pa, isang masaklap. Walang pag-endorso itong si Digong kay Amy Marcos. Tapos, merong mensahe si Digong para daw po sa mga bobong DDS. Panoorin po ninyo. Ma'am, pwede pakiulit yung message ni PRRD sa taong bayan. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. PDP niya, sabi niya. Yun talaga. Sabi ko this time ang mo. PDP. Ma'am. Kita nyo? Sabi daw ni Digong, magkalimutan na daw kapag hindi daw ibinoto ng taong bayan itong si PDP laban. Yung lahat po ng senatoriables ng PDP laban. Hindi ko naman kabisado mga kilala ko lang dyan. Yung si Marcoleta, si Philip Salvador na walang kwenta, si Bugok na pangalan nun, Jimmy Bondok, si Bongo, si Bato na iyakin. Pare si iyakin yung dalawang yan. Yun lang mga kilala ko dyan Ayan po yung pinapaboto ni Digong at magkalimutan na daw kapag po hindi nyo binoto o hindi nanalo etong mga kandidato niya. O hindi magkalimutan. Mabulok ka dyan sa kulungan. Happy 40 days na lang sa'yo dyan, di ba? Magkalimutan. Kung hindi man manalo yan sila Bongo, Bato, di kalimutan ka na. Ano ba naman kung ikay mabulok dyan sa kulungan? Ano pa ba magagawa mo sa pagpapababa ng presyo ng bilihin? Ano pa ba maitutulong mo sa taong bayan? Wala ka naman na magagawa sa taong bayan. Wala ka naman magagawa sa mga Pilipino.
kung ikaw may mabulok sa kulungan dyan at mabaon ka na sa limot ng mga kababayan namin, mga kababayan natin, nako diba, wala namang epekto. Kaya ikay nandyan, kaya ikay nandito sa Pilipinas, wala namang mangyayaring maganda sa ekonomiya. At least ngayon, diba, wala na tayong nadidinig na bunganga ni Digong na talaga namang nakakapagpasira ng araw ng mga matitinong Pilipino. Kasi alam naman natin na si Digong, diba, puro mura, puro bintang, puro bangag. Puro adik, ang Pangulo, di ba? Puro ganyan lang naman nadidinig natin kay Digong. Ngayon nga, tahimik pa ng konti. Dahil, mababa ang moral ng mga PDP laban at ng mga pro-Duterte. Si Kibulok pa pala. Si Kibulok, wag nyo ring iboboto yan. Di ba? Magkalimutan na. Baon na natin sa limot si Digong. At mukhang nakalimutan na talaga ni Digong etong si Amy. Hindi man lang pinopromote ni Digong, hindi man lang ibinilin si Amy Marcos na suportahan. Nako, Senator Amy, mukhang kahit ano yata pa gawin mo, mukhang hindi ka tanggap na ni Digong, mukhang ayaw na sa'yo ni Digong. Kasi ayaw sa'yo ni Hanilet. Nako, ayan na nga ba sinasabi ko baka si Hanilet sinabihan na wag mo susuportahan niya si Amy Marcos. Kaya nako medyo mahina ka pala talaga kaya Digong Senator Amy kasi hindi ka man lang naalalang i-promote. Wala man lang nabanggit patungkol sa'yo, no comment nga daw kaya kahit ano palang paghimod mo sa tumbong ni Digong noon at kahit anong pagtatraidor mo pa kay PBBM, wala kang makukuhang suporta kay Digong. At nako heto, meron po nga isang makabagbag damdamin na mensahe itong si Hanilet para po sa sa ating mga kababayan, para sa ating gobyerno, at para sa mga sa mga taong sumusuporta kay Digong. At mismong kay Digong na rin. Panoorin po ninyo to. Minuna niya pa nga Pilipino sa pamilya. Sakit lang ba kay Aniha lagi, ingon siya na may dalawang guard doon na nakikinig. Sino pa daw yung may ginawang matino kasi pinag-uusapan namin yung lahat ano nangyari sa Pilipinas. Kung sino pa daw yung matino na may ginawang para sa bansa, yun daw yung nandun sa loob, nakakulong. Hindi ko talaga maubos maisip na may taong ganito. Tinanong ko siya nung isang araw, sabi ko, what do you feel right now? Wala siyang anger. Wala siyang galit. So, hindi ko lubos maisip na may ganun ba. Saka, hindi ko rin lubos maisip na yung gumawa ng ganito sa kanya, may ganito palang tao. Hanggang ngayon, hindi ko maano. Ano kaya yung nasa puso nila? Hindi ko talaga maano. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Kasi na kung mangusap ako sa Panginoon, tinatanong ko. Kasi miski na lang siguro kaya ako nagaganto kasi alam niyo naman ayaw ko. Miski baka makita na lang ba, awa na lang. Awa na lang. Miski wag niyo na lang anuhin. Wag niyo na lang respetuhin. Awa na lang. Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Naalala niyo nung may bibitahin sa Qatar? Yes. Ayaw niya yan. Tumakbo siya doon, di ba? Pinuntahan niya. Kinausap niya yung Every Filipino, di ba, may right na i-save. Whether, kasi sabi nga yung kaibigan natin, na may working justice system tayo.
Diba? Gumagana dapat ang justice system natin. Pero ngayon, nung nangyari yun, alam mo, hindi ako mapakali nun, pinapakain ako sa loob ng Villamor ng anak ko. Ma, magkain ka muna. Hindi ko kaya lunukin ang pagkain. Kasi iniisip ko, ano ba talaga ito? Ano ba? Kung ano ba siya doon sa Pasig ba yan? Pasig jail o ano? Pero may ginagawa ang lawyers, may ginagawa. Sabi ko, attorney, ano na? Ma'am, ayaw nila ipapasukin yung documents para mapirmahan na. So, ang ginawa ko, ako kumilos. Pinat ko yung isang kasama namin na galing Hong Kong. Kaya lumabas ako na ang sabi ko, paano muna palabas sa ano? Kasi yun na nga ayaw nila papasukin ang documents. Tapos, yung sabi ng lawyer, ma'am, nagawaan namin ng paraan. Doon daw pinrint. Kaya pala matagal. Sabi ko, attorney, ano na? Kasi hinabol ko ang 5 o'clock bago magsara ang Supreme Court. So, kaya pala matagal kasi ang kapal, napakapal ang pinprint. So, kaya paikot-ikot ako doon sa Villamor. Labas ako. Sabi ko, nung tapos na, nandyan yung makapal na document. Napirmahan niya na. Ako mismo, minake sure ko, pasto siguro yun. Kasi gusto ko makaabot sa Supreme Court. Sumangkay ako dun hindi ka kasi pwede mag ng sasakyan sa loob ng airport. Kailangan ka may, ano bang tawag dun? Yung may parang police car na para malaman nila ng aeroplano na may dumadaan na sasakyan. So kaya yun, lumabas ako ng gate. Nandun din sila Senator Bong, may lawyer doon sa labas. Yung binigay ko yung documents. Sabi ko, dalian mo. So, nako after po ng 40 days ay wala pa rin po yung sinasabi nilang TRO. Pero hanggang ngayon wala pang TRO, no? Ay, nako talaga. Di kung hinintay yung TRO, si Digong hanggang ngayon, baka nakakulong sa kung saan man siya ikukulong. Dahil sa kahihintay ng TRO. Sayang no? Kung hindi umalis si Digong sa ICC, di sana hindi siya nadala sa dahig. Diba? Hindi siya pwedeng isuko ng ganun na lang basta-basta. Dadalin pa siya sa korte. Kaya lang, dahil umalis tayo pinaalis niya ang Pilipinas sa ICC, hindi na pwedeng gamitin o wala ng visa sa atin yung Rome Statute. Yung Article 59 ba yun na dapat dalhin siya sa korte? Sayang. Digong kasi mali decision mo ngayon po, yung sa sinasabi ni Hanilet na meron daw 2 bantay na nagsabi daw na kung sino pa yung matino, siya pa daw yung nakakulong ngayon doon sa ICC. Bakit? Alam ba nung mga gwardiya dyan? Alam ba nung mga tao dyan kung ano ang tunay na ginawa ni Digong? Diba? Yung sinasabing kaawaan na lang, bigyan na lang ng awa, maawa na lang daw kay Digong, nagsilbi naman daw, kahit na siya pa ang pinakamagaling na presidente, kahit na binayaran pa niya ang utang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa utang ni Pinoy, kahit na nagawa pa niya na magkaroon ng tren mula Batanes hanggang Hulosulu. Tren. Kahit na nagawa pa niya mapagdugtong ang mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit na nagawa pa niya magkaroon ng expressway, isang expressway na magkokonekta mula Ilocos hanggang Zamboanga City. O hanggang Davao, sigurado ko, kapag siya may nilabag na batas, kailangan pagbayarin. Diba? Hindi pwedeng hindi pagbabayarin. Kahit na gano'n nakatanda pa yan, kung meron naman niyang nilabag na batas at meron naman siyang kasalanan, kailangan pa rin niya talagang pagbayarin. Kaya alam niyo po,
Ito po ang kumbaga aral sa lahat ng mga politiko. Magkaroon kayo ng oras sa pamilya nyo. Katulad ni Digong, hindi nagkaroon ng oras sa pamilya, inuna pa daw ang mga Pilipino. Di ngayon, saan siya nag-birthday? Kasama ang mga gwardiya ng ICC. Diba? Kaya, happy 40 days talaga kay Digong doon sa ICC dahil, yan ang nakatadhana. Diba? Umalis-alis siya sa ICC. Yan ngayon na naging dahilan kung bakit hindi siya maibalik-balik dito, pati yung interim release. Napakalabo na mangyari dahil nga po, wala nang jurisdiction sa atin ng ICC. Kung magre-request sila ng interim release, kailangan pala ang gobyerno ng Pilipinas ang makikipag-ugnayan sa ICC patungkol dyan. Siyempre, gagawin ba naman ni Sara Duterte na makipag-ugnayan ulit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sa taas ng pride niyang taong yan, hindi niya gagawin yon para sa kanyang ama. Sa kapabor nga, di ba? Pumabor nga yung pagkakakulong ni Digong, kita nyo, yung ibang mga senatoriable ni Digong, si Bongo nag-number 1, si Bato number 3 yata, pumasok na din si Philip Salvador, si Willie Revillame, pumasok na rin nga yata, si Marcoleta yata, parang number 13, number 14. Diba? So, ibig sabihin, nakaganda pa sa mga kandidato niya ang pagkakakulong niya. Kaya lang, hindi po magre-reflect yan sa darating na eleksyon. Kasi yan pong mga survey na yan ay mga peki po yan. Mga binabayaran po yan ng mga politiko para makita kung pang-ilan ba sila. Saka yung mga panahon na yon nung nag-number 1 ba si Bongo, yun yung mga time na umiiyak siya. Nag-uumiyak siya dahil nakulong si Digong doon sa ICC pero hindi naman niya sinamahan. Iyak-iyak lang. Ngayon ako nalulungkot po kasi 40 days na ni Digong at alam nyo, hindi ko alam kung ano mararamdaman ng aking kalungkutan. Napakalalim po ng kalungkutang nararamdaman ko. Katulad ng nararamdaman ni Robin Padilla. Sobrang lungkot ko po ngayon dahil 40 days na po si Digong doon sa ICC. Ako nga po pinipigilan ko lang maiyak. Kaya nako sa mga DDS dyan, wala pa ba kayong pamasahe papuntang ICC? Hindi nyo man lang ba dadalawin yung Digong nyo doon? Hindi nyo man lang dadala ng bulaklak? So yan happy 40 days Digong sa ICC. Sana humaba ka pa dyan. Sana magtagal ka pa dyan. At sana dyan ka na lang. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Happy 40 days, batiin nyo si Digong sa ICC. Yun lamang po, bye bye. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, happy 40 days, Digong!